So far ay successful naman yung mga tinanim kong pechay mula sa mga buto. Kaya naman ngayon ay nainganyo akong magtanim ng mga mustasa. Ito nga po pala ay mga buto ng mustasa at nagkakahalaga ang pack na ito ng 20 pesos lamang na nabili ko sa isang supplier ko ng mga plants. Ito po yung mga gagamitin kong germination pots, maliliit na paso at mabababaw lamang para mabilis na mahukay ang halaman sa sandaling pwede na silang i-transplant. Ang medium na gagamitin ko po naman ay coco peat para magaan at porous, hindi nasasakal ang mga ugat para sa malayang pagtubo nito at mabisa rin ito sa pagpapanatili ng moisture. Hindi kasi kinakailangang babad sa tubig ang mga buto para iwas pagkabulok. Maghahalo rin po pala ako dito ng carbonized rice hull o ang sinunog na ipa. Naghahalo po ako nitong carbonized rice hull o sinunog na ipa sa aking germination medium. Dahil ang ganap naman nitong sinunog na ipa ay pinapabuti niya ang soil structure. Kinukondisyon ang lupa, magandang pataba. At ito po ay ligtas talagang gamitin sa maliliit na halaman gaya na lang ng mga seedlings. Nagtataglay ng phosphorus, potassium, calcium, magnesium, at micronutrients na bumibida sa mga growing crops. Ang ratio ko po dito sa aking germinating medium ay 1/4 carbonized rice hull at 3/4 coco peat. Wala na po itong halong lupa. So, ayan nga po, napaghalo-halo ko ng mabuti ang mga sangkap. At ngayon po ay binabasa ko na po silang mabuti bago pa man ilagay ang mga buto. Dahil sa germination process po ay mangyayari po ang pamamaga ng mga buto at mangangailangan sila ng sapat na moisture, oxygen at tamang temperatura hanggang sa pagputok ng mga buto. Kaya ang sapat na dami ng tubig ay masasabi kong crucial tungo sa successful germination process. Sa puntong ito ay binubudbud ko na po ang mga buto ng mustasa. No? Sinisiguro ko lang po na ang dami ng mga buto na patutubuin ay sapat lamang sa sukat nitong germinating pot para by the time na pwede na silang i-transplant ay hindi po mahihirapan ng pag-a-uproot, hindi magkakabuhol-buhol ang mga ugat, hindi mapuputol-putol at sa gayon din po ay iwas stress din sa ating mga seedlings. So matapos na nga po na naibudbud ko na at nailatag ang mga butos ng mustasa, tatakpan ko naman ito ngayon ng rice hull na hinaluan din po ng carbonized rice hull, ipa at sinunog na ipa. Kinakailangan po na 1 cm lamang ang taas o kapal ng ating itatabon sa mga buto. Ang rice hull po ay makakatulong din sa germination process dahil sa pagkakaroon ng sapat na aeration o tinatawag nating ventilation, siya rin ang nagpapakondisyon at patuloy na nakakapagpapanatili ng moisture para magpatuloy sa pamamaga yung mga buto ng ating mustasa. At ang isa pa pong katangian ng ipa ay nagsisilbi siyang harang sa labis na init na sikat ng araw nang sa gayon po ay hindi masusunog ang mga bagong tubo ng mga dahon. Sa sandaling sila ay tumutubo na. Sa puntong ito ay nag-spray naman po ako ng tubig. Spray na lang at hindi na po yung pabuhos na dilig. Dahil kung may puwersa ang dilig ng tubig, ay maaaring mawala sa pwestuhan ang mga buto. Pwedeng ang ibang buto ay bumaon ng husto at mahirapan ng tumubo. At maaari din namang magkadikit-dikit. Yun po ang iniiwasan natin, yung pagkabuhol-buhol ng mga ugat nito. Mag-aantay po tayo ng 3 hanggang 4 na linggo hanggang sa kanilang pagsibol. At sa ngayon po ay ilalaga ko lang muna sila sa isang lugar na maliwanag at mahangin na walang direktang sikat ng araw. Hanggang dito na lamang po ang aking pagbabahagi at maraming salamat po sa mga sumusubaybay. Maaari rin po akong sundan sa aking YouTube channel, The Late Bloomer PH. Hanggang sa muli, ito po ang The Late Bloomer. Happy planting!